nangyari kay Given, parang napakabilis na sinabi namin na pinatawad na namin. We realized na hindi ganun kadali din. Minsan, iniisip namin hanggang kailan pa ba talaga ito matatapos. Ganito ang naramdaman ng mag-asawang June at Marlene Sebanico, ang mga magulang ng UP-LB student na si Given Grace na ni-rape at pinatay noong October 11, 2011. Para sa kanila, isa itong napakatinding bangungot, ngunit sa isang iglap ay tatambad sa kanila na ito pala ang katotohanan. Yan ang isang mahirap kasi tuwing Friday, iniisip mo na, inaasahan mo na uuwi siya, pero nung mawala siya, laging dumarating yung Friday, lagi kami nakakaramdam ng lungkot. Tapos pag kumakain kami, dati 4 kami kumakain, 3 na lang. Yung mga iniisip, yung mga ginagawa, yung mga pinaplano, parang laging ngayon, hindi na siya kasama doon sa mga plano na yun. Masayahing bata si Given Grace. Bukod sa pagiging magiliw na anak at mapagmahal na kapatid, aktibo rin si Given sa mga gawain sa simbahan. Kaya para kay June at Marlene na kapwa ring naglilingkod sa simbahan, napakahirap maintindihan ang sinapit ng anak. Talagang masakit sa isang nanay na sa loob ng 19 na taon mo siyang kasama, bigla siyang mawawala. Sa ganong klase pang paraan ng pagkamatay, hindi nawala talaga sa akin yung magtanong. Ang unang-una ko talagang tinanong, Panginoon, kahit yung mga tao sa paligid ko, sasabihin nila sa akin, huwag ko raw tatanungin ng Panginoon bakit nangyari yung ganong bagay. Lagi ko naman sinasabi, sino ang dapat kong tanungin? Di ba mas maganda nga sa Panginoon tayo magtanong? At the back of my mind, I must show them na pastor ako. Pero ang hirap, parang gusto ko ipakita sa kanila, hindi ako umiiyak, parang gano'n lang, parang ipakita sa kanila na this is how you face problems and challenges. Pero hindi pwede. Kaya we needed to consult a counselor. Sa kabila ng pighati, pinili ng pamilya na manatiling nakasandig sa katapatan ng Panginoon at hingin ang kapanatagan at lakas ng loob na patawarin ang mga lumapastangan sa kanilang anak. Naisampa na ang kaso laban sa 2 suspect na gumawa ng krimen kay Given. Dooy matyaga nilang hinintay ang pag-usad ng kaso. Sa isang hearing ay nagkaroon sila ng pagkakataon na makausap ang suspect na kusang umamin sa kasalanang nagawa. Sa tagpong ito, tila nakawala ang isang napakalaking tinik sa kanilang puso. So tumayo na yung mga tao sa courtroom at si Lester din ay tumayo na at naglakad na siya. Nakatayo na rin ako noon. Pagtapat niya sa akin, tumigil siya. Tapos humarap siya sa akin. Sabi niya sa akin, patawarin niyo po ako sa aking ginawa sa anak niyo. Yumakap siya sa akin. Naramdaman ko yung sincerity ng kanyang paghingi ng tawad. Sabi ko naman sa kanya, pinatawad ka na namin kung yung ginawa mo sa anak namin ang magiging daan para ikaw ay makakilala ka sa Diyos, lumapit ka sa Panginoon, at magpasimula ka ng isang bagong buhay. Masakit man yung nangyari, pero masaya na rin kami para sa iyo at para doon sa nangyari sa aming anak. Makalipas ang 5 taon, matapos suriin ang mga ipinresentang mga dokumento, bumaba na ang kaso laban sa mga suspects na sina Lester at Percival. 3 counts ng life imprisonment ang naging hatol sa 2 at isang qualified theft para kay Percival
dahil sa paggamit ng baril na inisyo ng kanyang security agency. Unti-unti nang bumabalik sa normal ang buhay ng pamilya Sebanico. Bakas na sa kanilang mga mukha ang kapayapaan at katiwasayan na sa tanging Panginoon lamang matatagpuan. Bagamat wala na si Given Grace sa kanilang piling, batid nila na ang kaparaanan ng Diyos ay higit na mabuti kaysa sa kanila. Katulad ng pangako niya sa kanyang salita na hindi ko kayo iiwan, hindi ko kayo pababayaan. Totoong-totoo ang salita niya, totoong-totoo na nanguna siya sa lahat ng pinagdaanan namin sa buhay. Kaya salamat sa Panginoon. Napatunayan ko na hindi ang panahon ang nagpapagaling ng sugat, kundi yung pag-ibig sa puso mo ang siyang nagpapagaling. Yung pag-ibig ng Diyos na ipinaranas niya sa iyo. At dahil naranasan mo ang pag-ibig ng Diyos, naranasan mo ang kanyang pagkapatawad, naniniwala ako ito ang malakas, ito ang malaking dahilan kung bakit gaano man kasakit yung nangyari sa buhay namin ay nagawa naming magpatawad